Hey guys, good afternoon sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko rin pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa lahat nagla-like, nagko-comment, nag-share, nagsusubscribe sa ating vlog. Thank you so much. At kung di pa subscriber, subscribe naman kayo dito sa 11-9 Workshop. Okay? So, huwag na tayo magpaligo-ligo pa. Let's go to our topic for today kasi I'm so excited, no? Kasi may bago tayong tool na review, okay? But before niyan, guys, alam niyo naman siguro, dito sa, lagi ko sinasabi, dito sa 11 Workshop, kaya sa pinaka-paborito kong tool at pinaka-importante tool na lagi kong ginagamit is yung aking brad nailer. Okay? So, yeah, it's a game changer tool talaga to para sa akin. Kasi nung may mga projects ako na hindi na kailangan ng tornilyohan. No? Lagyan ko lang ng brad nail tsaka ng glue, pwede na. So, talaga indispensable sa akin yung aking brad nailer. Especially this one is a pneumatic na brad nailer which is a F50, kaya niya. However, no, may problema tayo. No? Kasi dito sa workshop, alam niyo na nasa third floor tayo. And minsan na lang ako nakaakyat sa workshop. Usually, gabi na lang ako nakaakyat sa workshop kasi nga busy tayo sa mga ginagawa natin sa baba, pagiging tatay and all that. So, eto kasi kailangan natin ng compressor para gumana. Kaso yung compressor natin, yung piston type. Okay? So, hindi siya yung oilless. It's a piston type na compressor na napakaingay pag nag-charge. Okay? Maingay talaga siya. And hindi ko siya gustong sindihan sa gabi kasi baka maka-isorbo tayo ng kapitbahay, no guys? So, yeah. So, hindi ko siya magamit kapag gabi. Pero minsan kailangan gumawa ako sa gabi kasi nga, kailangan time natin sa workshop. So, nag-isip ako kung anong magandang alternatives naisip ko na mag-try. Dati nag-try ako ng electric na nail gun, no? Yung may cordon. Kaso ayoko nun guys, ayoko talaga nun. Yung tinry ko dati, hindi ko talaga siya gusto. Pero ngayon, may try tayo ng isang tool na I think ito yung magandang solusyon. And it's in here, the box. Okay, so kakarating lang ito guys. And sabi nga doon sa title, this is the cheapest, no? Pinakamurang nail gun, cordless nail gun na available sa Shopee. So tara guys, buksan natin to, unbox natin, tingnan natin kung ano yung laman. Let's go! Alright guys, so as I said, this is the cheapest na cordless nail gun sa Shopee. It only cost around, itong bili ko rito is 1,900 something, no? Kasi meron siya kasamang battery. Pero kung meron iba pa siyang options guys, na iba-ibang size ng battery, I think meron din silang bare tool. Pero, wala yatang bare tool kasi balak ko sana, bibili ko sana yung bare tool. Pero, ito na lang binili ko kasi kailangan ko rin naman yung battery. No, so pakita ko sa inyo, guys, this is the, ayan. This is the Re-Aim cordless, brushless na brad nailer. F30 guys. So maximum niya is F30. And let's look at it first. Okay. Ayan. So ito yung kanyang unit itself which looks nice. So it looks kakaiba yung design niya guys. Hindi siya copy ng ibang ng ibang products, no? Kasi usually pag ganito yung mga cheap na Chinese brands na ganito, kinokopy lang nila yung mga yung mga Makita ganyan. Pero ito, yung design niya is iba. So unique yung design niya and I like that. No frills, guys. So may kasama siyang charger which is for me, hindi ko gusto tong charger na to. Meron naman akong charger na fast charger. Meron din siya kasamang dalawang batteries. So ito yung in-order ko na may battery. Ito yung isa niyang battery. This is maliit na battery lang guys. This is the 2 amp hour na battery. And dalawa siya. By the way, hindi naman malakas kumain ng battery ang brad nail. So pwede sa kanyang 2 amp hour. Unlike sa ibang mga cordless tools na kailangan ng 4 amp hour or 8 amp hour na battery. Ito 2 lang kaya na niya. And, papansin nyo guys? It's Makita type, empty type battery. So, kasya dito yung ating mga Tansu na batteries, yung mga iba nating batteries dito, which is great. So, para compatible na.
Yan kasi yung problema ko dati. Gusto kong bumili ng ano ba, Ryobi Airstrike na na surplus na Brad Mailer kasi ang ganda ng Ryobi Airstrike. Yun lang yung cordless Brad Mailer na nasubukan ko dati and I love it. Ang kasong problema doon ay yung battery niya, syempre Ryobi. And ayoko na mag-convert ng battery to empty type. So at least ito. Tsaka ngayon, nagmahal na yung mga ganun. Dati, makakabili ka ng ganun ng 1,000. Ngayon, sobrang mahal na kahit surplus pa. Yung mga airstrike na yon. And mayroon din siya kasamang brad nails. This is, I think, F30. Mga F30 na brad nails. So, tama, F30. So, 30mm na brad nails. Usually, guys, kapag may mga libreng ganito, tinatapon ko. Kasi, usually, hindi maganda yung quality ng mga libreng ganito. Pero, tingnan natin, testing natin to. Sayang naman kung itatapon, di ba? Pero sabi ko sa inyo, kung bibili kayo ng brand names, bilhin niyo yung mga branded. Bilhin niyo yung Inco, ganyan, yung Lotus or G-Tools, no? Huwag kayong bibili ng mga Chinese yung type kasi, based on my experience, ang pangit na lagi siya nagja-jam, no? Okay? So, let's take it out. Oh, yan, oh. So, may trigger siya and this is the lock switch niya. Lock lang. Wala siyang ibang adjustment, guys. So, hindi mo pwedeng i-adjust yung kanyang power, no? So, yeah, it's, ito, loaded na pala siya na F30. So, ganyan lang mag-load, guys. Open mo lang yung magazine. Tapos, ilagay mo lang yung, ito, yung isang ganyan. Ilagay mo dyan, tapos, slap it shut. So, it's F30, pababa. Okay, so, from F10, F15, F20, F25, F30, pwede dito. Ang di lang pwede sa kanya, syempre, yung mas mahaba, yung mga F50. No, guys. So, let's see if it works. Try natin yung battery niya. So, unlock. And it works. Okay. Okay. Malakas siya. Okay. Right off the bat yun. May problema. Okay? May problema. So, nakita nyo ba kung ano yung problema? Ano yung problema? Guess nyo? Wala siyang safety. Okay? Kasi usually kapag mga brad nailers, merong safety dito. That means hindi mo siya magagamit nang hindi mo dinuduldul. Safety yon para hindi mo siya hindi mo siya may baril kung kanino man. This one has no safety mechanism. Lock lang, guys. Ito, pag nilock mo, yan, nakalock siya. Hindi mo pa ipindot. Pero, ito, and it fires considerably powerful yung force niya, guys. So, if we take a shot dito sa ating tingnan natin. Oops, nakalock. Yun. 1, 2, 3. Ayan, nakikita nyo? Mahampas talaga sa kanya. So, malakas yung kanyang puwersa. Okay, so yun. Medyo drawback sa akin na wala siyang safety feature. Like that. But, tingnan natin kung mag-perform siya ng maganda. Okay. So guys, testing natin dito. Simple na paluchina lang to. So, try lang natin ng one hand, isang kamay. So, kung pwede ko lang siyang i-freehand ng ganito, tingnan natin kung babaon siya na maayos. F30 pa rin to, guys. Okay. Bumaon siya pero may lawit ng konti. No? So, hindi siya yung baon na baon. Kasi gusto ko sa brad nail yung medyo baon. Pero try natin ng two hands. Ito, sa ibabaw. Ayan, ganyan. So, try natin. Ayun. Ayun, nakita nyo, guys. Pero nagkaroon siya indentation yung nguso niya doon sa kahoy. So, I think ang proper way dito is talagang diinan lang ng konti. Okay, ayun. So, isa pa. Ayun. So, ayan. Makikita nyo, guys, ito pag dininin mo siya ng todo, yung nguso nung nail gun is bumabakat din sa kanya. Pero itong tama lang yung natin, yung pagkakahawak natin, medyo nakaangat siya ng konti pag one hand. Pero let's try kung, tingnan natin, palakasin natin yung battery. Let's try ito, the big boy. Okay, so gamitin natin itong ating 12 amp hour yata to, no? So 15 cell na, tingnan natin kung malakas yung kanyang kahit isang kamay lang. Try natin. Okay, ganun din. Medyo nakaangat din. Pero din lang natin.
Ayun. So, mas baon na siya. Okay, yun. So, yung iba niya, baon na baon. Yung iba naman is nakalawit na lang konti. So, I think ito, mas maganda kung nakabound siya kasi para pag minasilya mo, okay lang. Mabilis na yung masilya. Pag nakaangat na konti ng ganyan, well, pwede namang punsunin, di ba? Yung nail set. Pero, I'd like kasi na talagang isang ano na lang, isang operation na lang. Okay. Now, let's try sa ibang size. So, this is F30. I-try naman natin ngayon yung isa kong brand nail dito, F25 naman. This is Inco na F25. Oops. Ito lang. Yun. Yan. Inco F25 na brand nail. Let's try. Yeah. It's fine. It's okay lang na nababaw naman niya ng maayos. Basta higpitan mo lang yung pagkakadul-dul sa kanya dun sa kahoy. Okay. So ngayon, try naman natin yung mas maliit, yung pinakamaliit ko na brad nail, which is the F15. So 15mm lang to guys, napakaliit lang nito. Finishing ko lang to minsan pang liston lang, no? So let's try natin. Ayun. Okay naman siya guys. So talagang hindi siya baon na baon in my sa gusto ko, pero it will do, no? It will do. Pwede na. Pwede na sa akin. Now, i-try naman natin ngayon. Tanggalin ulit natin yung palitan na ulit natin ng pinakamalaki natin, which is F30. Paluchina lang yan. Malambot lang yan. Let's try sa matigas, which is S1. This is Nara, guys. So yeah, matigas talaga to, Nara to. So try natin. Wow, okay. So, ayun. Nakita nyo? Ano nangyari? Nag-bend, okay? So, tumupi yung ating brad nail dun sa Nara. Ngayon, gawin natin technique. Hawakan natin. Ganyan. Dalawang kamay. Let's try. Ayun. Okay, nakita nyo? Ayan, bumaon. So, when it comes to hardwood, kailangan at least dalawang kamay mo siyang hawakan para bumaon siya ng maayos. Pero kaya niya kahit hardwood, which is nice. So, kaya rin niya sa... Ayan, Nara yan ha. Oh, ay, ito hindi ganang bumaon kasi nabitawan ko. Pero, yun oh. Yun oh. O, tagusan. Okay naman. Okay na siya. For that, no? Ayun. Okay. So, now, ano masasabi ko rito? So, what I like about it, so, syempre sabihin natin kung ano yung mga gusto natin sa kanya, and ano yung mga hindi natin gusto. Okay? So, what I like about it is that it's cheap. Okay? So, yan ang pinaka sa akin, benefit sa akin, mura. Okay, murang-mura siya. Below 2,000 pesos. Nice. Good. Very good. No? Tapos, ano pa yung sa akin? Ano pa yung advantage ito sa akin? Empty type. So, ibig sabihin, magagamit niya yung mga empty batteries natin. Meron kasing cordless brad nailer na hindi empty type, na iba yung battery. Ito, compatible siya sa mga baterya natin and magagamit natin yung battery niya sa iba nating tools, which is great. Next is low yung recoil. Yung sipa niya, hindi ganun kalakas, guys. So, it's not Oh, halos wala siya sipa. Yeah, malakas yung hammer niya pero halos wala siyang sipa, yung back blast o yung recoil, no? So, maganda yan, especially kung magkakabit ka lang ng mga tawag dito?
ng temporary lang na clamp mo is pako lang like this one. Okay na yan, 'di ba? Plywood lang, oh. Pwede na. Next na gusto ko sa kanya is it's relatively lightweight. Medyo magaan naman siya, pero tama lang yung bigat niya. Para nga hindi siya sumayaw, no? Kasi kung masyadong magaan yung brad nailer mo, mas malakas yung recoil. Ito, naka-cancel niya yung recoil. No? So, okay na yon. Next na gusto ko sa kanya is yun nga, hindi siya nag-jam, no? Siguro kasi maganda rin yung quality ng binigay sa atin na libreng brad nails, pero hindi pa siya nagja-jam. And kung mag-jam man siya, madali lang i-clear yan, tatanggalin mo lang to. So parang yung sa brad nailer din na pneumatic, no? And lastly, kaya ang gusto ko sa kanya is so compact, no? So, and pwede mo dali kahit saan, no? Yun ang problema doon sa brad nails natin, na nailer natin na pneumatic. Hindi natin pwede yan dalhin sa labas. Hindi natin pwede dalhin sa baba. Kasi nga, kailangan ng hose na mahaba, no? So, dahil sa compressor. Pero ito, you can take it anywhere, no? So, kung may kailangan gawin sa taas, sa labas, no? Or anywhere, kahit saan, walang problema using this brad nailer. Siyempre, may mga negative din. Ano yung mga hindi ko gusto sa kanya? Number one, yun nga, yung safety feature. Wala siyang safety feature. So, you can accidentally na makalabit mo siya, tatalsik yung brad nail niya. Kaya, ingat ka na lang, no? Pero, hindi naman siya, well, yeah, medyo hair trigger nga siya. So madali na siya mapindot. Akala ko kanina, medyo matigas yung trigger, pero malambot lang pa yung trigger niya. So, you have to be, aware na lang, no? Na yung aware ka na lang na wag mo itututok kahit kanino, and kapag di mo ginagamit, always lock it, no, para hindi na rin makakalabit ng ibang tao, no, guys. Hindi ko rin gusto sa kanya is yung, I don't know, maybe yung kulay. Hindi ko, okay naman sa akin yung red. Actually, yung color ng shop is red, pero hindi siya tugma doon sa iba kong mga tools, which is like yellow and Pero aesthetic lang yun, guys. Tsaka nga yung forma niya, since wala siyang pinaggayahan na ibang unit, na ibang na I know of, simple lang yung forma niya, no? Pero okay na rin. Tsaka hindi rubberized din pala, pero rubberized din tong handle niya. Pero hindi makapal yung rubber niya. Pero okay na rin siya kasi hindi naman siya gano'n nakakangalay, no? Tapos wala siyang kasamang hook. So sana meron siyang hook para pwedeng sa tool belt. Yun sana yung balak ko kaso meron naman ako extra hook dyan. So, lagay na lang natin dyan. Yan yung mga hindi ko gusto sa kanya. So, napakakunti lang. Preference ko lang yung hindi ko gusto sa kanya. Pero, when it comes naman sa performance, no? Sa performance, and especially sa price, value for money, excellent. Okay siya. So, guys, would I recommend this cordless brad nailer sa inyo? Well, yeah. Highly recommended, no? Kasi okay yung performance niya, maganda. Value for money, sabi ko nga sa inyo. It's less than 2,000 pesos, may battery ka na. And it works really well. It can do the job. Medyo sumasablay na ng konti kasi hindi ganun bumabaon yung nail sa ibang mga sa ibang mga tasks. But, okay na yun. Trade-off talaga yun, no? So, trade-off talaga yun. You get what you paid for, sabi nga. Pero kung naghahanap pala ng cordless brad nailer na cheap, you can use anytime, no, sa trabaho mo or sa workshop mo. Check this out, guys. And kung interesado kayo dito, ililink ko na lang yung link dito sa Shopee, no, guys. So Re-Aim. So okay itong Re-Aim na to. Meron din sila mga ibang mga products. So interesado rin ako sa ibang nilang products. I think yung isa nila yung cordless na SDS rotary drill. Interesado rin ako ron. Maybe next time yun ang natin. I-acquire natin next time, no. Pero ito okay na to, guys. So yeah. Kung interesado kayo, you can check this one out. Okay? So yun, guys. Thank you so much for watching, and salamat, at sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo dito sa Lab9 Workshop. I'm gonna see you guys again. This is Gene from Lab9 Workshop. Adios!